Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pabunyari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ipagpatuloy po natin ang ating pagpapaliwanag hinggil sa mga paglalahad ng banal na Quran sa mga mahalagang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy ay meron lang akong nais linawin. Ang banal na Quran ay hindi aklat ng siyensya o science. Hindi sa book of science. Hindi sa book of mathematics. Hindi sa book of geology. Hindi sa book of engineering, kundi siya ay libro ng mga alituntunin ng buhay. Nga lang para ililinawin ng Allah SWT bilang paglilinaw ng Allah SWT sa kanyang mga nilikha ay nasasagi niya sa pagpapaliwanag sa mga alituntunin ng buhay ang kanyang mga nilikha. Bilang patunay na itong mga bagay na ito ay kanyang mga nilikha. Ngayon mga kapatid, itinuturo ng maraming bersikulo ng banal na Quran ang talagang matuwid na paglalarawan tungo sa kung paano umiikot ang kalupaan. Dito pa lang mga kapatid, ay bagay na maaring magtataka tayo. Paano nangyari na ang kalupaan ay umiikot? Ang inisip natin na umiikot ay ang araw. Umiikot pala ang kalupaan. Unang-una, umiikot ang kalupaan sa kanyang sarili. Umiikot na ganun sa kanyang sarili. Yun ang nilalarawan nung salitang yukawwirul layla ala nahar o yukawwirun nahara ala layl. Umiikot ang gabi sa araw at umiikot ang araw sa gabi kasi umiikot yung ating kinaroonan. At dun sa pagpapaliwanag hinggil sa ang gabi, ayaslakhu minhu nahar. Ang gabi ay doon nag-umpisa ang araw. Ay doon yung dumidepende sa pag-ikot ng lupa. Allahu Akbar. Sa pag-ikot
ng lupa. Ibig sabihin, halimbawa, nandito ang gabi, umiikot ang lupa, pagkatapos unti-unting dumidilim yung natatapat doon sa gabi. Ganon din sa araw. At doon naman sa bersikulo na ang kanyang nilalarawan ay pagsasama nung gabi at araw o pagsasalubong nung gabi at araw, Allahu Akbar, ma'akullim minasyamsi wal qamar, sa pamagitan nung paglitaw ng araw, yung araw na sumisikat, ganun din ang buwan, ay yun ay matutunghayan natin doon sa paglalarawan, doon sa pag-ikot nung mga iba pang nilikha ng Allah sa kanilang mga sarili. Allah pa. O ang paggalaw ng mga nilikha ng Allah sa kanyang mga sarili. Gumagalaw. Allah Akbar. Sabi nga ng Allah, wa kullum fi falaki yasbahun. Lahat sila, meron silang sariling kinaroroonan na doon sila gumagalaw. Allah Akbar. At yung yatlubul layla wan nahara حثيثا أو طلب الليل النهار حثيثا كما يرى بعض العلماء أيضا أن تعبير رب المشارق والمغارب يتفق مع حركة الأرض. Doon naman sa sinabi na ibig sabihin sinusundan ng gabi ang araw sa pinakasimpleng pamamaraan na tuloy-tuloy, ayun naman yung nakikita ng mga scholar, mga scientists dun sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Masyariqi wal Magharib. Ibig sabihin, sabi niya, ang Allah ang nagmamayari ng kung saan ang sinisikatan ng araw, mga sinisikatan ng araw at mga nilubugan ng araw. Ibig sabihin, ang paglubog ng araw o pagsikat ng araw ay hindi sa isang lugar lang, sa earth. Siguro nakita naman natin na palipat-lipat yung paglubog ng araw, palipat-lipat yung pagsikat ng araw. Ano ang pinapatunayan nun? Allahu Akbar. Pinapatunayan nun sa pag-ikot din ng araw. Ha? Allahu Akbar. Na kung gumagalaw ang araw, hindi siya umiikot, sorry. Pag-ikot ng lupa. At ang lupa na umiikot ay gumagalaw din the same time. Ibig sabihin ng gumagalaw, hindi lang sa isang lugar siya na nanduro. Kasi kung titingnan natin yung paglalarawan ng mga astronaut sa tinatawag na sa astronomy na kaalaman. Yung paglalarawan nila na makita mo na yung galaxy umiikot at the same time gumagalaw, ha? Umiikot at gumagalaw din. Ibig sabihin, hindi lang yung isang ikot lang. Meron pa siyang galaw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, ang earth ay umiikot at gumagalaw din. Gumagalaw din na hindi lang sa isang lugar siya naroroon. Ibig sabihin, bukod sa pag-ikot, ulitin ko lang, bukod sa pag-ikot ng mundo natin, na parang bolang umiikot,
ay gumagalaw rin. Gumagalaw din. Sabihin, umiikot na gano'n at kumbaga sa palipat-lipat din ang lugar. Yun ang sabihin natin na gumagalaw. Hindi lang isa ang lugar niya. Dahil doon sa hindi lang isang lugar niya, ay mapapatunayan natin sa pamamagitan ng iba't ibang pagsikat ng araw. Ha? Maaari ang pagsikat ng araw ay doon sa dulo ng malapit na sa tinatawag na southeast o doon na sa northeast. Ganon din sa paglubog. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapangyarihan. Sinong gumagawa nito? Paano pinapaikot ang mundo natin? Kung paano pinapagalaw ang mundo natin? Paano pinapaikot ang araw o pinapagalaw ang araw na parang, yes, ang paliwanag naman ng Quran, yasbahun, parang lumalangoy. Lumalangoy sa kalawakan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Lahat ay gumagalaw doon sa kung saan sila na naruroon. So paano paraan, mga kapatid? Ang Allah ang higit na nakakaalam, pero binigyan niya tayo ng ibig sabihin paglalarawan sa banal na Quran. At ito yung paglalarawan ng banal na Quran ay hindi siya coincidence. Naging katugma ng mga nadiskubre ng mga mga astronomers, astronomy, at saka yung mga scientists na nag-aral nito. Allahu Akbar. Kaya, ano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa awrathna al-qawma alladhina kadzabu bi alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha. Binigyan namin ng pagkakataon ng mga taong inaapi na sila ang nagkaroon ng pagkakataon para pangasiwaan ang kalupaan. Pero ang binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay mustada'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha. Sila inaapi sa iba't ibang lugar na sinisikatan ng araw at iba't ibang lugar na nilulubugan ng araw. So, hindi isa lang. Kaya dito, pinatunayan dito sa dami ng sinisikatan ng araw at dami ng nilulubugan ng araw, pinapatunayan na palipat-lipat din ng lugar ang earth na kinaroroonan natin. Bukod doon sa pagpapaliwanag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nagiging sitwasyon ng kanyang mga alipin na inaapi, ay dumarating ang araw ay sila naman ang mga ngasiwa sa lugar na kanilang kinaroroonan. Bukod doon, dito ay pinaliwanag ng Allah, masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Itong mga lugar na ito na kung saan doon ang iba't ibang pinagsisikatan ng araw at iba't ibang pinaglulubugan ng araw, sabi ng Allah, barakna fiha. Ito ay biniyaya namin ng mga lugar na ito. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel. At natupad yung pangako ng Allah ng pinangakuan ng Allah ng magandang kahinatnan ang mga Banu Israel bima sabaru, dahil sa kanilang pagtitiis. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. At winasak namin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ano man ang pinaggagawa ni Fir'aun, ganun din ang mga lugar na kumbaga sa dinivelop, pinaganda
Pinagtayuan nila ng kanilang mga galing. Pinaglabasan nila ng kanilang mga kagalingan. Sino? Ang mga tagasunod ni Pero. Allahu Akbar, mga kapatid. Kaya, ibig sabihin, sa pamagitan ng pagkukwento ng Allah sa mga pangyari, sa kanyang mga alipin, ng mga sumusunod, ganun din ang mga hindi sumusunod, ay isinabay niya yung mga kaalaman hinggil sa mga sitwasyon ng mga kalupaan at ang lugar na kinagagalawan ng mga tao. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagyayari ng iba. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid. Yung unang ayat na nabanggit natin ay sa Suratul Araf, Surah number 7, ayat na 137. Ngayon ay sa Suratul Anbiya, ayat 33. Ganito na ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahar wash-shamsa wal-qamar kullun fi falaki yasbahun. Katulad ng paliwanag natin, mga kapatid. Sinabi ng Allah, siya ang lumikha ng gabi at araw. Gabi at araw. At saka nilikha niya ang araw, yung araw na sumisikat. Wal qamar. At ang buwan. Kullun fi falaki yasbahun. Bawat isa dun sa araw at saka buwan ay nandoon sa kanilang galaxy o ano man ang kinarurunan nila sa kalawakan. Yasbahun. Kumikilos. Yasbahun, kung tutuusin, ibig sabihin ng yasbahun ay lumalangoy. Ibig sabihin, kumikilos. Allahu Akbar. Sa paano paraan? Ang kanilang pagkilos, yun ay hindi natin alam. Wala sa kaalaman natin kung ano ang paraan ng kanilang pagkilos. Ang mahalaga ay kumikilos. Ang mahalaga, pag sinabing kumikilos, ay hindi siya nanatili sa isang lugar. Sa paano paraan? Ang Allah ang higit na nakakaalam. Kung nakikita natin na ito ay naka-steady lang siya, hindi siya gumagalaw, pero sinasabi ng Allah, ito ay gumagalaw. Buwan at araw ay gumagalaw sa kanilang sariling kinalalagyan o sila ay pabago-bago ng kinaroroonan. Gaano kabilis? Sa paano kaparaanan? Siguradong mabilis. Pero sa paano paraan? Wala na sa ating kaalaman. Allahu Akbar. Wala na sa ating kaalaman. Ang mahalaga, mga kapatid,
Lahat ng ipinapaliwanag natin, ito ay kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa atin. Wala sa ating kakayanan para alamin ang pinakasikreto nito. Dahil hindi natin nakikita ng kumpleto. Kung ano nakikita natin at nakikita ng mga scientists at kung paano naintindihan natin sa banal na Quran at ang paliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang doon na lang tayo. Pero ang pinapatunayan nito ay marami. Una-una pinapatunayan nito mga kapatid, ang mga pangyari na ito ay mayroong Diyos na tagapaglikha. Mayroong tagapaglikha. Pangalawa, ang Diyos na tagapaglikha ay makapangyarihan. At dun sa kanyang kapangyarihan, ay wala tayo sa kakayanan alamin ang mga sikreto nito, maliban dun sa mga simpleng bagay na naabot ng ating talino at kaisipan. Hanggang doon na lang tayo. At pangatlong point, mga kapatid, o maaaring pang-apat, ay dahil sa ganun tayo kahina, dapat lang tayong magpasailalim sa kanyang kagustuhan. Dapat tayong sumunod, dapat tayong maniwala at sumunod sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kung ano ang katuruan na nakarating sa atin. Hindi tayo pwedeng hindi tayo lalabag. At dapat ang ating paniniwala, mga kapatid, dahil sa nasa atin ang katibayan kung gaano makapangyarihan ng Allah, ay maging matatag. Maging matatag tayo sa ating paninindigan. At dahil sa mga kapaliwanagan na ito, sa banal na Quran, na nadiskubre ng mga scientists, ay pinapatunayan ng Allah kung paano niya pinapangasiwaan ang lahat ng kanang nilikha at kapakinabangan sa atin ng mga tao na kanyang nilikha. Kaya dapat tayo magpasalamat. Dapat tayo tumanaw ng utang na loob. Dapat tayo magpakumbaba. Dapat tayo magkumbaba, hindi tayo magmamalaki. Kaya ano magiging resulta? Susundin natin ang kanyang gusto. Sa abot ng ating makakaya, gawin natin na anuman ang ating obligasyon. Pagkatapos, ipaubayan natin ang ating sarili sa Kanya. At bahala na siya sa atin. Kapag ganun nangyari, mga kapatid, ay matutupad itong mga pangako niya sa kanyang mga alipin. Nakatulad ng sinabi nito sa huling aya na binigkas natin, o yung bago yung huling aya, yung Suratul Araf, sabi niya, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Ibinigay namin ang pangasiwa sa mga yaong inaapi, sa kung saan, sa iba't ibang lugar na sinisikatan ng araw o nilulubugan ng araw. Na kung saan itong lugar na ito, sabi ng Allah, barakna fiha. Biniyayaan ng Allah itong lugar na ito. Tinutukoy na ito, mga kapatid, ay Palestine na kanyang biniyayaan.
Andito nagmula ang maraming propeta. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى ala Bani Israel. At nangyari, nabuo ang mabuting pangako ng Allah sa mga angkan ng Israel. Anong dahilan? Dahil sa sila ay nagtiis sa mga pagsubok. Allahu Akbar. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. At mirasak namin ang anuman ang ginawang ni Firaun sa kanilang pamumuhay. Ganon din ang kanyang mga sambayanan. Anuman ang nilaan nila sa kanilang akala nila manatili sila dito sa daigdig, winasak namin saban ng Allah. Allahu Akbar. Kaya lahat ng mga ito, mga kapatid, ay nilinaw ng Allah sa atin ang kanyang mga kapangyarihan. At the same time, ito ay pinapakita niya ang kanyang kakayanan, ang kanyang kapangyarihan. Kasunod nun, mga kapatid, ay patuloy pa rin dun sa kanyang pangangalaga sa atin. Sinabi niya, patungkol naman ito sa mga kabundukan. Sabi niya, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. Itinusok niya sa kalupaan ang patalusok na parang, ibig sabihin, parang matalas na bagay na pinasok na sa kalupaan, antamida bikum, upang hindi gagalaw ang kalupaan para hindi kayo mahirapan. Sabi, hindi gagalaw para hindi kayo mahirapan. Ang tinutukoy na dito ay bundok. Bakit ang pagkasabi niya Allahu Akbar, tinusok? Okay, malaman natin. Itong aya na ito ay ipinapaliwanag dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pangangasiwa at pagmamahal sa kanyang mga alipin, na kung saan ginawa niya ang kabundukan para maging matatag ang kapatagan o kapatagan ng kalupaan. Kaya ginawa na ito na pangpatibay ng panatili ng mga kalupaan para hindi basta-bastang mayanig. Kaya para bagang ang mga kabundukan na ito ay parang isang talusob na patusok na ginagamit sa pagtatayo ng tent para yung tent ay hindi gagalaw at hindi babagsak. Ganun din, ang mga kabundukan ay pagpapatatag sa mga kalupaan ayon sa ayang ito. Allahu Akbar. Ayon sa ayang ito, mga kapatid, ay ginawa niyang parang autad. Autad, ibig sabihin yung parang matibay na bagay na itinusok sa lupa para maging matibay yung katulad ng tent. Ito naman ang pinapatibay dito, yung mismong lupa para hindi basta-bastang mayanig ang kalupaan, ay pinatatag niya sa pamamagitan ng kabundukan. Allahu Akbar, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya ganun tayo kamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ginawa na nilang palatag ang kalupaan sa atin para madali tayong mamuhay. Pero ginawa naman niyang kabundukan para maging matatag yung kalupaan. Kaya ito, mga kapatid, ay nadiskubre ng mga scientists na ang kabundukan
kung gaano siya kataas, ay ganun ding kataas yung matigas na bato na nakatusok sa lupa na karugtong ng kabundukan. Ibig sabihin, kung ang taas ng bundok ay kalahating kilometro, ganun din, kalahating kilometro din ang karugtong niya na nakatusok sa lupa. Allahu Akbar, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya na ito'y na-discovery ng mga scientists na kung saan ito ay paraan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para mapatatag niya ang kalupaan na kung saan tayo ay namumuhay dito. Allahu Akbar. Dito tayo namumuhay sa ibaba ng lupa, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya ganun tayo kamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.